Pagtaka, no? Kung parang detached from reality yung ating Pangulo. Ito ang naging reaksyon ni Attorney Melchor Magdamo, Legal Counsel ng United People's Initiative sa tugon ng Pangulo hinggil sa rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo mula pa noong Martes. Ayon sa kanya, tila hindi nakikita ng Pangulo ang totoong sitwasyon sa bansa at ang hinaing ng maraming Pilipino laban sa umano'y selective justice pati na sa talamak na korupsyon ng gobyerno. Pumalag ang mga taga-suporta ni Senator Marcoleta sa planong pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya na ayon sa abogado ay hindi umano pasok sa mga alituntunin ng batas. Sa 60 years of existence ko, medyo ganyan lang ako nakakita ng ganitong gobyerno. Bakit? Ganyan ang nakikita niya, parang hindi ba niya nakikita ano na nangyayari, anong ginagawa ng ombudsman, anong ang ginagawa ng mga appointees niya, na nakakagulat, no? Bakit ganyan ang pananaw ng ating Pangulo? Matatandaan na nanindigan ang Office of the Ombudsman na may mabigat na bayan ito sa posibleng paghahain ng kaso sa Sandigan Bayan laban kay Marcoleta. Ito ay dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 milyong pisong donasyon noong 2025 elections na hindi nito idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Pero tugon naman ni Attorney Magdamo, halatang-halata ang ginagawang selective justice ng kasalukuyang administrasyon at ginagamit lamang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad ng ombudsman, para gipitin ang sinumang tatayo sa katotohanan. Sobrang selective justice ang ginagawa ngayon. Sa lahat ng naging ombudsman, ito talaga yung kung i-compare sa mga nakaraan na ombudsman, napaka-selective nito, itong nakaupo ngayon. Sobrang. Binigyang diin pa ni Magdamo na simula nang maipasa ang anti-plunder law noong 1991, ngayon lang umano may kakasuhan ng plunder dahil sa pagtanggap ng pribadong pondo o private funds. Babala ng abogado, kung susundin ang lohika at pattern ng ombudsman laban kay Marcoleta, dapat din kasuhan ang halos 70% ng mga politiko sa bansa na tumatanggap ng donasyon mula sa mga taga-suporta tuwing eleksyon. Giit ni Attorney Magdamo, pilit at halatang hinahanapan lamang ng butas si Marcoleta, partikular na matapos niyang pangunahan ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control scandal ng pamahalaan. Hindi lang pilit, sobrang pilit. Lalo-lalo na sa mga abogado ng nakakaunawa, no? Kahit yung first year law student, common sense lang Sobrang pilit. At nakakagulat bakit ganun. Pagtaka, no? Kung parang detached from reality yung ating Pangulo. Ito ang naging reaksyon ni Attorney Melchor Magdamo, Legal Counsel ng United People's Initiative sa tugon ng Pangulo hinggil sa rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo mula pa noong Martes. Ayon sa kanya, tila hindi nakikita ng Pangulo ang totoong sitwasyon sa bansa at ang hinaing ng maraming Pilipino laban sa umano'y selective justice pati na sa talamak na korupsyon ng gobyerno. Pumalag ang mga taga-suporta ni Senator Marcoleta sa planong pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya na ayon sa abogado ay hindi umano pasok sa mga alituntunin ng batas. Sa 60 years of existence ko, medyo ganyan lang ako nakakita ng ganitong gobyerno. Bakit? Ganyan ang nakikita niya, parang hindi ba niya nakikita ano na nangyayari, anong ginagawa ng ombudsman, anong ang ginagawa ng mga appointees niya, na nakakagulat, no? Bakit ganyan ang pananaw ng ating Pangulo? Matatandaan na nanindigan ang Office of the Ombudsman na may mabigat na bayan ito sa posibleng paghahain ng kaso sa Sandigan Bayan laban kay Marcoleta. Ito ay dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 milyong pisong donasyon noong 2025 elections na hindi nito idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Pero tugon naman ni Attorney Magdamo, halatang-halata ang ginagawang selective justice ng kasalukuyang administrasyon at ginagamit lamang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad ng ombudsman, para gipitin ang sinumang tatayo sa katotohanan. Sobrang selective justice ang ginagawa ngayon. Sa lahat ng naging ombudsman, ito talaga yung kung i-compare sa mga nakaraan na ombudsman, napaka-selective nito, itong nakaupo ngayon.
Sobrang. Binigyang diin pa ni Magdamo na simula nang maipasa ang anti-plunder law noong 1991, ngayon lang umano may kakasuhan ng plunder dahil sa pagtanggap ng pribadong pondo o private funds. Babala ng abogado, kung susundin ang lohika at pattern ng ombudsman laban kay Marcoleta, dapat din kasuhan ang halos 70% ng mga politiko sa bansa na tumatanggap ng donasyon mula sa mga taga-suporta tuwing eleksyon. Giit ni Attorney Magdamo, pilit at halatang hinahanapan lamang ng butas si Marcoleta, partikular na matapos niyang pangunahan ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control scandal ng pamahalaan. Hindi lang pilit, sobrang pilit. Lalong-lalo naman sa mga abogado ng nakakaunawa, no? Kahit yung first year law student, common sense lang eh. Sobrang pilit. At nakakagulat, bakit ganun? Pagtaka, no? Kung parang detached from reality yung ating Pangulo. Ito ang naging reaksyon ni Attorney Melchor Magdamo, Legal Counsel ng United People's Initiative sa tugon ng Pangulo hinggil sa rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo mula pa noong Martes. Ayon sa kanya, tila hindi nakikita ng Pangulo ang totoong sitwasyon sa bansa at ang hinaing ng maraming Pilipino laban sa umano'y selective justice pati na sa talamak na korupsyon ng gobyerno. Pumalag ang mga taga-suporta ni Senator Marcoleta sa planong pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya na ayon sa abogado ay hindi umano pasok sa mga alituntunin ng batas. Sa 60 years of existence ko, medyo ganyan lang ako nakakita ng ganitong gobyerno. Bakit? Ganyan ang nakikita niya, parang hindi ba niya nakikita ano na nangyayari, anong ginagawa ng ombudsman, ano ang ginagawa ng mga appointees niya, na nakakagulat, no? Bakit ganyan ang pananaw ng ating Pangulo? Matatandaan na nanindigan ang Office of the Ombudsman na may mabigat na bayan ito sa posibleng paghahain ng kaso sa Sandigan Bayan laban kay Marcoleta. Ito ay dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 milyong pisong donasyon noong 2025 elections na hindi nito idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Pero tugon naman ni Attorney Magdamo, halatang halata ang ginagawang selective justice ng kasalukuyang administrasyon at ginagamit lamang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng ombudsman para gipitin ang sinumang tatayo sa katotohanan. Sobrang selective justice ang ginagawa ngayon. Sa lahat ng naging ombudsman, ito talaga yung kung i-compare sa mga nakaraan na ombudsman. Napaka-selective nito, itong nakaupo ngayon. Sobrang. Binigyang diin pa ni Magdamo na simula nang maipasa ang anti-plunder law noong 1991, ngayon lang umano may kakasuhan ng plunder dahil sa pagtanggap ng pribadong pondo o private funds. Babala ng abogado, kung susundin ang lohika at pattern ng ombudsman laban kay Marcoleta, dapat din kasuhan ang halos 70% ng mga politiko sa bansa na tumatanggap ng donasyon mula sa mga taga-suporta tuwing eleksyon. Giit ni Attorney Magdamo, pilit at halatang hinahanapan lamang ng butas si Marcoleta, partikular na matapos niyang pangunahan ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control scandal ng pamahalaan. Hindi lang pilit, sobrang pilit. Lalong-lalo naman sa mga abogado ng nakakaunawa, no? Kahit yung first year law student, common sense lang eh. Sobrang pilit. At nakakagulat, bakit ganun?